Nagsisimula sa Hawaii, isang lalaking kinakabahang sumulyap sa paligid, sinusuri ang kanyang paligid bago maingat na lumapit sa isang mailbox upang magpadala ng isang sobra. Ngunit paghakbang niya sa kalsada, isang asul na van ang bumangga sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang opisyal ng Marine na nagngangalang James, na sinasanay ang kanyang mga kadit na pigilin ang kanilang hininga sa ilalim ng tubig. Pero isa-isa, bawat kadit ay sumusuko at umahan. Galit na galit si James sa kanilang pagganap. Doon siya nakatanggap ng tawag mula sa mga pulis. Ipinakita ang bangkay ng lalaking patay. Idineklara ng pulisya na ito ay isang hit and run. Umuwi si James at nagsimulang magluto ng hapunan. Casual niyang sinabi sa kanyang asawa na wala na si Walter. Si Walter pala ang ama ni James. Tinanong ng asawa niya kung tinawagan ba niya ang kapatid niya sa Oklahoma, pero sabi ni James hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Lumipat ang eksena sa kapatid ni James. Isang detective na nagngangalang Johnny. Nag-iimpake na ng mga gamit ang kasintahan niyang si Valentina at nilalayuan na siya. Nagtanong si Johnny kung anong nangyayari pero hindi siya pinansin ni Valentina. Sawang-sawa na siya sa kanya. Humingi ng tawad si Johnny. Tinanong ni Valentina kung alam ba niya kung ano ang araw ngayon. Kaarawan niya at tuluyan nang nakalimutan ito ni Johnny. Kahit gaano pa siya magmakaawa, ayaw pa ring manatili ni Valentina, iniwan siya nito. Pagkatapos ay nakatanggap ng tawag si Johnny mula sa asawa ni James na si Ayla. Sinabi niya sa kanya na pumanaw na ang kanyang ama at bukas na ang libing. Pero sabi ni Johnny, 10 taon na niyang hindi nakakausap si James. Pero doon mismo sa banyo, 2 lalaki ang lumapit sa likuran niya at tinutukan siya ng kutsilyo sa lalamunan. Sinabi nila sa kanya na ang kanyang amang si Walter ang nagpadala sa kanya ng isang pakete. Ipinaliwanag ni Johnny na hindi niya nakausap si Walter simula noong bata pa ito. Kahit ano pa ang hinahanap nila, hindi iyon ipapadala ni Walter sa kanya. Binuksan ng isa sa mga lalaki ang kanyang damit at tumambad ang tato ng dragon sa kanyang dibdib. Isang senyales na isa siyang yakuza. Isang away ang sumiklab sa pagitan nila. Hinarap ni Johnny ang 2 lalaki ng mag-isa at tinalo sila. Isa pang lalaki ang biglang pumasok sa pinto na may dalang baril. Pagkatapos ay isa sa kanila ang nagpabagsak sa dambana ng kanyang ina. Doon na biglang sumigaw si Johnny. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at kinudkag ito sa kadkore ng keso. Kasing brutal din niyang tinapos ang 2 pa. Mayroon siyang litrato ng kanyang ina. Hindi nakasama ang ama niya rito. Sa Hawaii, isinasagawa na ang libing ni Walter. Dumalo rin ang mga tauhan ng sindikato ng Yakuza at Mr. K. Si Walter ay isang pribadong detective na konektado sa kanilang lahat. Tinanong ng pinsan ni James na si Yaya kung darating si Johnny. Sabi ni James, hindi, pero biglang dumating si Johnny. Sa sandaling, magkita sila, nagsisimula na silang mag-usap at magtalo. Kailangang sabihan sila ng pari na tumahimik. Ang gobernador, si Peter, ay isang matalik na kaibigan ng pamilya. Nagkwento siya ng ilang salita tungkol kay Walter sa libing. Kasunod ng tradisyong Hawaiiano, inilibing si Walter. Pagkatapos, nagtipon ang lahat sa bahay ni James. Dating pag-aari ng ina ni James ang bahay na ito. Ayon kay Johnny, hindi siya kailanman nagustuhan ni James kahit noong bata pa siya. Pero sabi ni James, iniwan ni Walter ang ina para sa ina nito at sinira nito ang pamilya. Pero kahit papaano, pareho pa rin ang mga bagay sa pagitan ng magkapatid. Habang nanananghalian, isiniwalat ni Johnny na wala siya rito para kay Walter. Nandito siya para alamin kung sino ang pumatay sa kanya. Sinabi niya kay James na pumunta ang Yakuza sa bahay niya kagabi at sinubukan siyang patayin. Nagalit si James. Alam niyang hindi makakabalik si Johnny dito nang hindi naghahanap ng mga bagong paraan para mapatay ang sarili niya. Sabi ni Johnny, hindi man lang siya humihingi ng tulong kay James. Hindi rin tumulong si James noong namatay ang ina ni Johnny. Sinabihan ni James si Johnny na lumabas para makipag-usap. Hiniling ni Johnny kay James na magtiwala sa kanya kahit minsan lang. Pero sabi ni James, hindi man lang mahanap ni Johnny ang pumatay sa sarili niyang ina. Kaya ngayon, napagdesisyonan niyang may pumatay din sa kanyang ama. Galit na galit, pumunta si Johnny sa isang bar. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at sinabing sa tingin niya ay hindi rin sapat ang pagkatanga ni Johnny para bumalik dito. Sinabi niya sa kanya na gusto siyang makita ni Mr. K. Tumanggi si Johnny, pero may isinuksok na ang bartender sa kanyang inumin. Nawalan ng malay si Johnny at nagising sa harap mismo ni Mr. K. Sinabi sa kanya ni Mr. K na may mahabang alaala ang sindikato at marami sa mga tauhan niya ang nasaktan ni Johnny. Pinaghihinalaan ni Johnny si Mr. K na pumatay sa kanyang ina. Sinabihan niya si Johnny na umalis agad sa Hawaii. Hindi magugustuhan ng mga tauhan niya ang kanyang presensya dito. Ngunit sinabi ni Johnny na lugar niya ito, ngunit sinabi ni Mr. K na hindi na ngayon. Minarkahan ni Mr. K ang leeg ni Johnny gamit ang kanyang simbolo. Sinabi niya sa kanya binibigyan lang niya ito ng 7 araw para umalis sa lugar na ito. Pagkatapos ng 7 araw, hindi niya ito pinayagan. Nagising si Johnny sa isang dalampasigan. Samantala, nakilala ni James ang isang detective na nagngangalang Renard.
Gusto niyang makita ang ulat ng pulisya ng kanyang ama, ngunit sinabi sa kanya ni Renard na wala siyang makikitang anuman doon. Sa lugar kung saan namatay si Walter, walang nakikipag-usap sa mga pulis doon. May traffic camera sa pinangyarihan, ngunit hindi ito gumagana. Kinuha ni James ang mga gamit ni Walter mula sa istasyon ng pulisya. Kabilang sa mga ito ay isang papel na may nakasulat na ilang salita. Dumating si Johnny sa bahay ni Walter, ngunit may narinig siyang ibang tao sa loob. Isang binata ang naghahanap sa lugar. Nang makita niya si Johnny, ay tumakbo siya. Hinabol siya ni Johnny at nahuli, ang pangalan niya ay Pika. Lumalabas na dati siyang nagtatrabaho para kay Walter na gumagawa ng mga bagay tulad ng pag-hack, pag-tap ng mga email, pag-tap ng mga telepono. Tinanong ni Johnny kung ano ang huling ginawa ni Pika para sa kanya. Sinabi ni Pika na sinabihan siya ni Walter na maghanap ng trabaho sa isang kumpanya ng catering, ngunit wala siyang ideya kung bakit. Sinabi ni Johnny kay Pika na mula ngayon ay nagtatrabaho na siya para sa kanya. Napansin ni James na may isang bar na may camera kung saan pinatay si Walter. Pumasok siya sa loob at hiningi ang mga recording ng CCTV, ngunit tumanggi ang mga ito. Nag-alok si James ng pera. Hindi pa rin sila kumikibo. Kaya, sinabi ni James na ang pera ay para sa pinsala. Samantala, natuklasan ni Johnny ang isang blueprint na nakatago sa loob ng isang surfboard sa apartment ni Walter. Lumipat ang eksena sa isang rally para kay Gobernador Peter. Nagtatrabaho si Nani bilang kanyang assistant. Tinawagan siya ni Johnny at sinabing nakakita siya ng ilang plano o isang survey na may selyo ng gobyerno, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Sinabi sa kanya ni Nani na maaari niyang ma-access ang database pagbalik niya sa opisina. Kailangan lang niya ang 8-digit na numero na nakasulat sa plano. Doon ay may pumasok sa apartment si James pala iyon. Tinanong ni Johnny kung ano ang ginagawa niya dito. Ganito rin ang sinabi ni James. Ipinakita niya kay Johnny ang recording ng CCTV. Walang plaka ang asol na van at napakalinaw na hindi ito aksidente. Sinadya ito, humingi si Johnny kay Pika ng listahan ng mga nangyari noon at sa hinaharap mula sa kumpanya ng catering na iyon. Sumakay ang magkapatid sa isang kotse, nagtatalo pa rin. Doon sila nabangga ng isa pang kotse. Isang lalaki sa loob ng kabilang kotse ang nagpaputok ng baril sa ere. Binaril siya ni James. Tumalon si Johnny palabas ng kanyang kotse. Gumanti siya ng putok mula sa labas. Umakyat si James sa bubong ng kanyang kotse at tumalon sa sasakyan ng umaatake. Sinigawan siya ni Johnny na tumalon pababa. Pinasabog niya ang kotse ng umaatake. Tumawag si Johnny sa 911 para iulat ang pag-atake. Isiniwalat din ni Renard na hindi pa nga pulis si Johnny ngayon. Isa siyang suspendidong opisyal. Ibinigay ni James kay Renard ang CCTV video. Si Renard binigyan sila ng huling babala. Mas mabuting huwag nang mangyari muli ang ganitong bagay sa kanyang isla o hindi niya sila hahayaang makaalis ng maluwag. Kalaunan, ikinwento ni Nani sa magkapatid ang kanyang nalaman tungkol sa mga plano. Para ito sa isang ari-arian sa silangang bahagi ng isla. Kinomisyon ang mga ito ng kumpanya ng Robichaud. Si Marcus Robichaud ay isang malaking developer. Maaaring nagtatrabaho si Walter para sa kanya. Sabi ni James, nagtatayo si Robichaud ng kasino. May marka ng kasino sa likod ng blueprint at wala itong saysay dahil ilegal ang pagsusugal dito. Kinabukasan, tumungo ang magkapatid sa ari-arian. Isang komunidad ng mga Hawaiian ang nakatira doon. Tinanong ni James kung sino ang may-ari ng ari-ariang ito. Sinabi sa kanya ng mga tao na ang lupang ito ay pag-aari nilang lahat at lahat ay malugod na tinatanggap dito. Ipinaliwanag ng isang babae na nakatira sila rito upang ipaglaban ang kanilang pag-aari, upang protektahan ang lupang ito. Alam nilang may mga taong darating para kunin ito sa kanila. Kaya sila nagbabantay. Pagkatapos ay nakatanggap si Johnny ng tawag mula kay Pika. Nakakita ang pulisya ng isang asol na van sa dalampasigan. Ang driver ay isang mababang antas na accountant sa opisina ng gobernador. May isang tao itinapon ng van at ang driver sa tubig para sirain ang ebidensya. Tiningnan ni Johnny ang listahan ng lahat ng asol na van sa isla. Sinabihan niya si Pika na maghanap sa Hayashi Imports. Ito ang pangalang Hapones sa listahang iyon. Lumipat ang eksena sa isang kaganapan sa bahay ni Robichaud. Naroon na si Pika na nagpapanggap bilang waiter. Di nagtagal, dumating din sina Johnny at James na nakadamit bilang waiter. Sinabihan sila ni Pika na lumayo sa isa't isa dahil kapag magkasama sila ay mukha silang kambal na anak ng rock. Sinundan ni Johnny ang isang babae sa karamihan. Sinimulan niya itong ligawan. Doon niya nalaman na kilala nito si Walter. Wala siyang ideya na patay na ito. Kinuha ng babaeng ito si Walter para imbestigahan ang mga aktibidad ng kanyang asawa. At ang kanyang asawa ay walang iba kundi si Marcus Robichaud. Nakasalubong ni James ang isang Hapones. Nakasulat sa kanyang business card ang Hayashi Imports. Samantala, isiniwalat ni Monica na makikipagdiborsyo siya. At kung walang impluwensya, hindi magiging maayos ang lahat para sa kanya. Ibig sabihin ay hindi hahayaan ni Marcus na katakas siyang buhay. Sabi ni Monica, hindi ligtas makipag-usap dito. Sinabihan niya si Johnny na bisitahin siya bukas. Pagbalik kay James, sinabi ng Hapones na hindi tumitingin ang Polaka sa magkabilang direksyon kapag tumatawid sa kalye.
Si Walter ang tinutukoy niya. Doon nagsimulang tumunog ang telepono ng lalaki. Lumapit ang mga tauhan ni Marcus kina Johnny at James at sinamahan sila papunta kay Marcus. Sinabi ni Marcus na binayaran niya ng buo si Walter, binigyan pa nga siya ng bonus. Ipinaliwanag ni Marcus na pinaghihinalaan niya na niloloko siya ng kanyang asawa, kaya pinasundan niya kay Walter ang babae. Nagsimulang paglaruan ni Johnny ang isang granada na nakapatong sa mesa. Umalis sina Johnny at James sa lugar. Kinuha ni Marcus ang isang larawan ng kanyang asawa at mamulong. Maya-maya, nakita ni Johnny na nahulog ang asawa ni Marcus mula sa isang gusali. Patay na siya, galit na galit si Johnny. Dumiretso siya sa bahay ni Marcus at sinimulan na labanan ang kanyang mga gwardya, ngunit mabilis siyang natalo ng mga gwardya. Sinabi ni Johnny kay Marcus na alam niyang siya rin ang pumatay sa kanya at sa kanyang ama. Ngunit sinabi ni Marcus sa kanyang mga tauhan na tumawag ng pulisya. Naaresto si Johnny. Dumating si Gobernador Peter at sinabing ibinasura na ni Marcus ang mga kaso sa kanyang kahilingan. Sinabi ni Peter kay Johnny na may kadiliman sa loob ni Walter. Isang kadiliman na naging dahilan upang sirain niya ang lahat ng mabuti sa kanyang buhay. At ang kadilimang iyon ay naninirahan din kina Johnny at James. Ngunit silang dalawa ay may isang bagay na hindi kailanman taglay ni Walter. Sa sandaling makalabas si Johnny sa kulungan, sinugod siya ni James. Sinimulan ni Johnny na suntukin si James. Noong una, hinaranggan lang ni James ang kanyang mga suntok, ngunit nang hindi tumigil si Johnny, gumanti si James. Nag-away ang magkapatid na parang magkaaway. Binugbog ng malakas ni James si Johnny. Tinanong niya, anong problema? Gumanti si Johnny. Anong klaseng lalaki ang iniiwan ang kanyang nakababatang kapatid kapag kailangan niya ito ng husto? Ngunit sinabi ni James na makukulong si Johnny. Papatayin siya ng sindikato. Iniligtas niya si Johnny sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya. Sinubukan niya itong protektahan. Ito lang ang paraan. Sabi ni Johnny, pagkatapos mamatay ang kanyang ina si James na lang ang nakitira sa kanya. Sa laban na ito bumuhos ang lahat ng kanilang mga nakabaong damdamin. Humingi ng tawad si James. Sabi niya ang nakatatandang kapatid ni Johnny at sumuko na siya rito. Kung kaya niya lang, gagawin niya ang lahat ng iba. Tinanong ni James si Johnny kung bakit niya ito hinahabol ng husto. Hindi naman talaga ama si Walter para sa kanya. Sabi ni Johnny, hindi niya natagpuan ang lalaking pumatay sa kanyang ina, at ngayon ay may pumatay sa kanyang ama. Kaya ngayon, magkasamang hahanapin ng magkapatid ang pumatay sa kanilang ama. Ngunit bago pa sila makausad, nawalan na ng gana ang asawa ni James sa kanilang dalawa. Tinanong niya kung tungkol saan ito. Doon tinawagan si Johnny ni Valentina. Bumalik siya sa bahay nito para kunin ang kanyang mga gamit at nakakita siya ng isang pakete na dumating mula sa Hawaii. Sa loob niya ay isang thumb drive. Sinabihan siya ni Johnny na dalhin ang drive at lumipad papuntang Hawaii, ngunit tumanggi si Valentina. Kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Johnny. Pinili ni na Johnny, Pika, at James sinundo si Valentina sa paliparan. Kinuha ni Johnny ang drive mula sa kanya. Natuklasan nila na ang thumb drive ay susi sa isang cold wallet. Para mabuksan ito, kailangan nila ng isang seed phrase, 12 random na salita na tanging ang may-ari ng account lamang ang makakaalam. Kinuha ni James ang isang piraso ng papel mula sa mga gamit ni Walter. May nakasulat na 12 salita, ngunit sa sandaling iyon, bumuhos ang putok ng baril sa kanila mula sa isang helicopter. Nagmadali silang tumakas. Pinaandar ni Valentina ang sasakyan. Nagpaputok ang helicopter nang walang pakialam sa iba pang mga sasakyan sa kalsada. Isang grupo ng mga armadong ninja biker ang sumali sa habulan. Kinailangan itong ipa-address ni Valentina. Nang epreno niya, 2 siklista ang sumalpok sa sasakyan. Isang siklista ang napunta sa loob ng sasakyan. Nilabanan siya ni James. Hinarap ni Johnny ang isa pang siklista. Nagawa ni Valentina na ibalik ang sasakyan. Isang siklista ang nabitin sa gilid. Hinailan niya ang sasakyan malapit sa road barrier at nasagasaan ito. Hinagis ni James ang isa papalabas ng van, ngunit nakaandar pa rin ang helicopter. Nawalan ng kontrol ang helicopter at nagsimulang bumagsak, ngunit dumiretso ito sa kanilang sasakyan. Halos hindi nakalabas ng buhay ang lahat. Sa wakas ay na-access ni Pika ang cold wallet. Tiningnan ni Valentina ang data at sinabing mga internasyonal na wire transfer ang mga ito. $12 milyon ang nailipat sa pamamagitan ng ilang offshore account papunta sa isang account na pagmamayari ni Gobernador Peter. Natigilan sina James at Johnny. Nagsimulang magkaroon ng katuturan ang lahat. Kailangan ni Marcus ng mga lupang tinubuan sa Hawaii para itayo ang kanyang casino resort. At kailangan niya ng isang taong maaaring gawing legal ang pagsusugal, kaya binili niya ang gobernador sa halagang $12 milyon. Samantala, ipinakita ni Nani kay Peter ang mga planong ginawa ni Marcus. Nangako si Peter na hindi niya hahayaang mangyari ito. Pagbalik sa bahay, nakauwi sina Johnny at James. Tinawagan ni James ang kanyang asawa, ngunit nag-vibrate ang telepono nito doon mismo sa bahay. Hinanap ni James ang kanyang mga anak. Natagpuan niya silang nagtatago sa banyo, takot na takot. Nagpadala si Marcus sa kanila ng video na nagpapakita na parehong nasa kustodiya niya ang asawa nito. Hiniling niya,
ibigay ang thumb drive kapalit ng kanilang buhay. Inilagay ni na James at Johnny ang kanilang mga baril sa isang bag. Sinalakay nila ang bahay ni Marcus, at pinabagsak ang mga gwardya habang papasok sila. Isa-isa, tahimik nilang inalis ang mga gwardya nang hindi inaabisuhan ang iba. Nang marinig ng mga gwardya ang tunog ng alarma ng kotse at lumapit sila rito, lahat sila ay nahuli mula sa malayo. Nag-iwan sina Johnny at James ng bakas ng mga bangkay sa likuran nila. Sa loob ng bahay, napansin ni Marcus na hindi tumutugon ang kanyang mga gwardya sa labas sa walkie-talkie. Nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Nakita ng mga gwardya na ipinadala upang suriin ang mga ilaw ang pool na puno ng mga bangkay. Lumapit si Johnny sa likuran niya at inilabas siya. Inutusan ni Marcus si Nakamura at ang kanyang mga miyembro ng Yakuza upang harapin sina Johnny at James. Agad na sinugod ni James ang lahat ng miyembro ng Yakuza ng sabay-sabay. Pinabagsak niya sila isa-isa. Sinimulan niyang hampasin ang isa sa kanila gamit ang martilyo. Kailangang pumasok si Johnny at pigilan siya, sinabi sa kanya na patay na ang lalaki. Sina Johnny at James ay pinalaya ang bihag, sinabihan ni Ayla si James na umalis. Sabi niya, aalis sila ng mag-isa. Gusto niyang suportahan nito si Johnny. Pinaputukan ni Nakamura si James. Nagagawan silang dalawa. Pinutol ni Johnny si Marcus bago pa ito makatakas. Ngumisi si Marcus na mas mahirap siyang patayin kaysa sa kanyang ama. Nagsimula silang mag-away. Sa isang banda, binasag ni James ang mga buto ni Nakamura at tinapos ito, ngunit naungusan ni Marcus si Johnny. Itinaas ni Johnny ang astili mula sa sariling granada ni Marcus. Sumabog ang granada. Sumisid si James sa tubig para iligtas si Johnny. Hinailan niya ang kanyang nalulunod na kapatid paakyat sa tubig. Nakaligtas si Johnny at naaresto si Gobernador Peter. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.